kanilang mga region. So, i-describe mo ng konti yung Balay Tiifan ng Cagayan Valley. Opo, ma'am. Ang Balay Tiifan, organization po siya ng mga media core group in Cagayan Valley. Ang miyembro ko, una, sa local po, meron kaming DZYE, DWPE, DWRV, opo, radyo. Tapos sa print, Northern Forum. Okay. Sa print din, Cagayan Star. Okay. Tapos sa cable, meron pa kaming RBC Cable. Cable TV, meron din. Opo, may mag-cable kami sa Star Cable, meron din kami Kawayan. At saka ang sa national namin, ang member namin ay DZRH. DZRH. Ang ano naman, ang ating government media group, miyembro din. Yung sa under po sa PIA, meron po tayong membro doon. So, lahat po ng PIO ng buong Region 2 under the PIA ay miyembro lahat. Okay. So, sila yung may kasama ninyo dito sa Hataw kontra Anemia. Yes. Okay. Yes, ma'am. So, ngayon, nung, di ba, ang sabi ko kanina, na-alarma kami, kasama sa forum ang mga media group. So, na-alarma kami, sabi namin, ano kaya at magawa tayo ng ating activity para sa ganon, maging aware ang populasyon tungkol sa problema ng IDA sa Region 2. Ang naging target namin ngayon ay mag-aaral. So, tinarget muna namin ang elementary, yung aming 6 years old to 12 years old. Kinausap namin si Director Benito Tumamaw ng DepEd. Binenta namin sa kanya yung idea. Ang sabi niya, okay ako dyan. Anong support ang kailangan ninyo? Sabi namin, gumawa lang po siya ng circular regional memo sa lahat ng eskwelahan sa Region 2, mga division office. So, gumawa po siya ng circular sa lahat ng probinsya at cities na yung jingle na ginawa namin kasama ng Balay Tiifan ay in-endorso ng regional director na gagamitin siya every after flag ceremony. Okay, so ano yung nilalaman nung jingle? Ano yung mga intervention para maging kontra anemia? Okay, yung pong jingle, ang nilalaman mo sa liriko niya ay isinasalarawan ang dapat kainin ng mga bata at matatanda para makaiwas sa IDA. At alam namin, lahat yun, pag narinig nila yun araw-araw, may isa sa ulo nila at may isa sa puso nila lahat ng nadudun sa liriko ng jingle. So, namigay din kayo ng CP or copy ng jingle sa lahat ng school? Yes, ma'am. Ang ginawa namin sa ating opisina ay kumuha po kami, nag-burn kami ng mga CDs, dinistribute namin sa lahat ng, ang ginawa lang namin ganito, Ma'am Bernie. Binigay namin yung master copy sa DepEd kasi yun lang po ang advice ng regional director at sila po ang nag-reproduce. Okay. Na-reproduce na nila. Opo, lahat ng division office, natigyan lahat. Anong oras nila ipinapatugtog yon? Immediately, mga 7 o'clock po in the morning kasi ang flag ceremony starts at 7. So, mga 5 minutes lang daw yon. Immediately after, yun na po ang ehersisyo nila. Sabi mo, lahat ng dapat kainin para iwas iron deficiency anemia nakalagay dun sa jingle. Paano naman yung mga school canteen? Yung bang mga pagkain na dapat kainin na ino-offer dun sa mga school canteen? Opo. Kasama po dun sa pag-launch namin ng jingle, Ma'am Bernie, ay ang pag-inspect namin ng mga school canteen. Tinitingnan namin na kung ano yung mga siniserve sa kanilang school canteen. Isa din po yun sa activity namin when we were launching the IDA jingle. Nakita namin, ma'am, yung mga pagkain na may isang Pinoysil at saka yung mga locally produced commodities lang ang siniserve. Dagdagan ng gulay, ano? Opo, ma'am. Opo. Okay, so ano pa ang balak ng para ipamahagi pa yung Hataw Contra Anemia program? Ang target po namin, ma'am, for Region 2 is dahil namimigay na kami ng CD sa lahat ng eskwelahan ngayon, apart from the pinamigay ng Department of Education, ngayon ay ang target namin ay bigyan namin lahat ng eskwelahan. Now, ang target nga po namin, ma'am, is
500,000 na mag-aaral sa Region 2. Oh, half a million ang target namin. Ang sabi nga ni Director Tumamaw, sabi niya, kakayanin natin yan, ma'am, tatargetin namin. Natutuwa kami, ma'am, kasi ito'y minomonitor ng ating balay ni Ifan sa iba't ibang eskwelahan ng Region 2. Tumatawag sila sa PIO, sa PIA, at saka yung kasamahan namin sa balay ni Ifan. Inform mo naman ng ating mga listener, Miss Julie, kung anong Facebook account ang kailangan nilang maging member para makita nila yung mga activities ninyo. Kasi nakita ko na yan sa aking page. Oo nga, ma'am. Ang Facebook. Friend mo. Ang Facebook po na ginagamit ko sa pag-advocate ng ating mga activities sa National Nutrition Council ay yung RGM _ 143. 143. I love you. Opo, I love you at yahoo.com. Yahoo.com. Okay. So, huling words, parting words, Miss Julie. Ako po ay nagpapasalamat. Nabigyan ako ng pagkakataon na maere ang ginagawang activity ng National Nutrition Council Region 2. Salamat po, Ma'am Bernie, at naging parte ako ng iyong programa. Sa lahat po na nakikinig sa ating programa ng One Nutrition, One Nation radio program, marami ba po kaming nice i-share sa inyo? Basta tututok lang po kayo sa programang ito. Marami po kami activity. Actually, kung mahaba pong sana oras ni Ma'am Bernie, ang dami ko pong share na ginagawa ng Region 2 na iba't ibang activity for nutrition na kailangan namin talagang i-address ang malnutrition problem ng aming region, Cagayan Valley Region. Miss Julie, dahil marami pa namang pagkakataon, pero limitado lang yung araw natin ngayon. I'm sure marami talaga pang activities ang Region 2, ang ating opisina dyan sa Cagayan Valley, pero meron pang susunod na mga araw. So, maraming salamat at kumusta dyan sa lahat ng iyong mga staff, pati na rin sa Madela, Quirino at ang Quirino Province Provincial Nutrition Committee. Kumusta po sa inyong lahat? At ito po ang inyong kaibigan sa One Nutrition, One Nation. Thank you po. Thank you, Miss Julie. Thank you, ma'am. One Nutrition, One Nation. Speaking of success, eto ngayon at kausapin natin ang isang dating barangay nutrition scholar na ngayon ay isa ng BNS supervisor. Siya ay naging National Outstanding Barangay Nutrition Scholar din natin noong 2009 at tinanggap niya ang kanyang award sa Philippine International Convention Center noong isang taon. Kumustahin natin si Angelito Conde o Nonoy sa kanyang bagong posisyon sa Tagum City, Davao del Norte. Hello! At hello! Masustansyang hapon sa iyo, Nonoy. Masustansyang hapon din sa iyo, Ma'am Bernie. Kumusta? Mabuti naman po. Oo, alam mo, mapapakinggan tayo ng maraming tao dito sa ating Nutriskwela Community Radio Program. So, kung saan-saang mga lugar yan at marami rin sa kanilang nakikinig ay ang mga barangay nutrition scholar. So, pakikwento mo nga sa amin kung anong nangyari at matapos kang maging National Outstanding Barangay Nutrition Scholar, ay biglang nawala ka sa barangay mo at ikaw ay ginawang BNS supervisor. Kasi po, Ma'am, yung pinaw namin yung Barangay Nutrition Action Officer, siya ang nag-alok sa akin na magpasok ako sa kasi yung City Nutrition Committee namin ay dalawa lang sila, dalawang staff. So, nag-alok sa akin yung Barangay Nutrition Action Officer na mag-apply doon sa tanggapan. So, nasayangan ako kasi at mahal ko na yung trabaho ko at Barangay Nutrition Scholar. Pero, nakikita ko rin na mas marami rin akong matutulungan dito sa posisyong ito kasi lahat ng barangay ang cover ko. Sinusupervise ko yung 23 barangays, lalo na sa mga BNSs na bago pumasok. Marami na rin akong natutuhan at masaya naman na rin ako kasi hindi lang sa Barangay Busaon namin natutulungan yung mga bata. Sa ibang barangay rin, nakatutulong naman rin ako ng konti. Okay, so ngayon, ang bale from barangay, ano na nga yung barangay mo, Nonoy? Barangay Busaon, ma'am. Barangay Busaon, nag-move ka na ng office, dyan ka na sa City Nutrition Office. Opo, ma'am. Oo, doon din sa mismong City Health Office. Yes,
ma'am. Oo, at isa ka dun sa tatlo na kayong permanent staff Yes, ma'am. ng City Nutrition Office. Opo. Oo, at ikaw yung BNS supervisor. Opo, ma'am. Okay. Ano ba ang papel ng BNS supervisor? Kwento mo naman sa amin. Anong ginagawa mo maliban dun sa sinasabi mong marami kang natutunan at natutulungan? Ano Ginawa ko specifically? ngayon, ma'am, nagbibigay ng mga orientation. Okay. Nagli-lecture din po, ma'am. Sa mga BNS? Sa lahat ng mga barangay dito kasi yung ibang barangay ay hindi pa nila familiarize yung mga nutrition program. So, nagbibigay ko ng orientation para din sila ay gumawa ng paraan para makatulong din sila sa PNS na noon kasi ibang barangay ay hindi nila alam kung ano yung mga gawain bilang barangay nutrition committee. So, nagbigay ako ng orientation sa mga na-research ko na nalalaman ko, bigay ko rin sa kanila para matutunan din nila at makatulong din sila sa mga gawain ng mga BNS. So hindi lang pala ikaw talaga BNS supervisor lang, kundi dun sa mga medyo hindi pa masyado aktibo o kaya effective na barangay nutrition committee ay nire-reorganize mo rin. Opo, ma'am. Lahat ng mga barangay, lalo na yung mga bago pang BNS, tinuluan ko paano mag-organize ng barangay nutrition committee. Oo. Turo ko rin sa kanila yung unang hakbang sa pagtatrabaho bilang BNS. Oo, very good. Oo, yun ang tatalakayan natin sa susunod na episode sa isang linggo, yung unang hakbang, unang yakap. Oo. Okay, ano bang suporta ang ibinibigay naman sa iyo ng pamahalaan ng Tagum City, especially si Mayor Ray T. Uy, ang aking muwa. Sa ngayon, ma'am, maraming support ang binigay sa akin. Hindi yung service ko. Binigyan ako ng motor para... Uy, meron ng service ang Nonoy, kaya madali nang makapunta sa mga barangay. Ma'am, nagpapasalamat ako sa kanya kasi binigyan niya ng ang nutrition program, kalagaan. At binigyan ako ng motor para madali ko lang ma-monitor yung mga barangays, lalo na yung mga high-risk barangay. Saka yung mga PNS na nangangailangan sa akin kung ano dapat gawin. Doon, madali ko na siyang mapuntahan. At marami ring suporta, lalo na sa mga City Nutrition Committee. Nagtutulong rin sila sa akin na magbigay ng mga ideya kung ano ang dapat kong gawin para mapadali yung gawain namin doon sa mga barangay. Okay. So, maraming salamat naman at hindi lamang ikaw, dati-dati nag-iisa ka sa barangay sa tulong ng iyong barangay captain, pero ngayon ay mas marami na, mas malaki na ang iyong kumbaga arena o yung lugar ng bakbakan dahil ang kalaban natin ay malnutrition. So, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na makausap ka. Maiksi lang ang oras natin ngayon, Nonoy, pero next time, kakalampagin ka rin namin ulit, ha? Okay po, ma'am. Oo, at maraming salamat kay Mayor Ray Uy ng Tagum City na siya ring chair ng City Nutrition Committee, pati na rin ang mga kasama mo dyan sa City Nutrition Office at iba pang miyembro ng City Nutrition Committee at lahat ng mga 23 Barangay Nutrition Committees at Barangay Nutrition Scholars. Patuloy po ninyong suportahan ang nutrition. At maraming salamat, Nonoy, ha? Okay, thank you rin, ma'am. Oo. At congratulations din talaga dahil success story ka talaga sa nutrition program. Good luck sa iyong trabaho at more power. Thank you rin po, ma'am. Sige, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation.